Sabi po dito, tara, church tayo. Amen. Praise God. So, syempre po lahat po tayo, napakahalaga po kasi na ang bawat Kristiyano o ang bawat tao, merong church ay natin. Amen po ba mga kapatid? Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, tara, church tayo. Yan po. Napakahalaga po niyan. Bakit po? Kasi alam niyo po ba mga kapatid sa Panginoon, na every time na nag-church po tayo, may nagbabago po sa bawat buhay po natin. Amen. Bagamat siguro sa ibang tao, hindi pa po natin napapansin, ano po, or baka sabihin natin na, brother, parang wala naman ako nararamdaman. Pero alam niyo po ba, na tuwing tayo po ay dumadalo sa gawain ng Panginoon, mas lalo nagiging closer po tayo sa ating Panginoon Kristo. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Amen po? Amen. Sapagkat tuwing tayo po ay dumadalo ng gawain ng Panginoon, nagagalak po ang Diyos sa inyo. Amen. Nagagalak ang Panginoon. Bakit? Because na willing po tayo na mag-sacrifice ng oras natin, mag-sacrifice sa mga bagay na pinagkakaabalahan po natin para po sa ating Panginoon. Amen po. Marahil yung iba po sa inyo ay dapat po may ibang mga ginagawa ngayon. Baka may iba naglalaba, nagluluto, kumakain, natutulog. Ngayon naman, joke na po. Diba? Alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, lahat po tayo po dito, may purpose po ang Panginoon kung bakit po tayo tinatawag. Yan po sila nanay, sila tatay po, ay mga kapatid po natin. Lahat po tayo dito. God has a greater purpose kung bakit po tayo tinawag ng Panginoon. At gusto ko po na sa hapong ito, lahat po tayo maramdaman po natin kung ano yung purpose ng Lord sa bawat buhay po natin. Amen? Amen. Sige po, atin tayo po yung mag-aaral. Sabi po dito, what will you reply? Sabi po dito, sorry. What will you reply when asked? Ano po kayo sasagot natin pagka tinanong po tayo ng Panginoon? Sabi po dito, kapag may nag-aya sa atin, tara, kain tayo. Usually, ano po kayo response? Halimbawa, may kamag-anak ka, uy, nay, tay, tara, kain tayo. Ano po sinasagot natin usually? Sige, sama ako, magbibihis lang ako. Amen po. Sino po dito mahilig kumain? Wala po. Ako po mahilig ako kumain. Praise God po. Kasi lahat po na kumakain, pinagpapala ng Panginoon. Ano pa po? Sabi po dito, tara, gala tayo. Sa mga kabataan naman dyan, di ba usually, pag kami mga barkada tayo, ano usually ang mahaya sa atin? Uy, bes, wala ka bang ginagawa sa inyo? Tara, labas tayo, gala tayo, pasyal tayo dito, pasyal tayo doon, punta tayo sa ganito, punta tayo sa ganyan. Marami tayong pinupuntahan, o kaya naman, pag mainit ang Panginoon, anong aya sa atin? Tara, beach tayo, amen. Sino po dito ang nakapag-swimming na? Wala pa? Wala pa po nakakapag-swimming? Amen, di ba po, pagka mainit ang panahon, saan takbuhan ng mga tao? Sa ilog, sa dagat, di ba po? Maraming bagay po na umaaya sa atin. Tara kain tayo, tara gala tayo, tara beach tayo, tara SM tayo, tara punta tayo sa mall, tara punta tayo dito, punta tayo ganon. Alam niyo po kadalasan po ang isa pong pinaka-common na sagot dyan, madalas po excited tayo. Amen po. Sino po dito umaamin na excited siya pag may nag-aya sa kanya? Praise God po, honest po tayo na po, di ba? Kahit sino naman syempre, pag inaya ka, sama ka na. Bakit? It's a blessing. Amen po. Di ba, inaya ka, tara, libre kita sa inasal. Kain tayo. Amen, praise God po, di ba? Sige, go ako dyan. Tara, libre kita, pasyal tayo ng SM. Ako na bahala, ililibre kita sa mga gusto mong bilhin. Amen din po tayo doon, amen po. Kasama tayo, pero alam niyo po ba, may isa pong tanong po. Paano kung ang imbitasyon ay, tara, church tayo? Amen, praise God po. Di ba, usually, from Monday to Saturday, ano usually naririnig natin? Tara punta tayo sa plaza, pahangin tayo. Tara punta tayo sa mall, shopping tayo. Tara punta tayo sa school, tatapusin lang tayo. Tara punta tayo sa beach, mag-swimming tayo. Pero kailan po natin or gaano kadalas po natin marinig sa bawat isa yung nag-aya, tara church tayo. Amen po. Di ba po? Kasi alam niyo po ba, pagka nag-aya po tayo na para mag-church, nagiging kabilang po tayo sa purpose at plan ng Panginoon para po mas lumawig pa po yung gawain niya. Amen po. Yes. Sino po dito ang nakabanggit na ng ganyang salita? Meron po ba? And praise God, purihin ng Panginoon na meron po. Kasi po, sa isang Kristiyano, napakahalaga po na meron tayong tinatawag na ganyan po. Napakahalaga na lagi natin sinasabi, tara, church tayo sa Sunday.
Uy, Mare, tara pasyal tayo sa church para hindi ka na problema ng ganyan. Church tayo, malay mo, sagutin ng Lord yung mga katanungan mo. Mare, walang magagawa kung lagi mong isipin yung mga utang mo, sumama ka na sa akin. Ang Lord ang bahala sa iyo. Amen po. Diba? O kaya naman, Mare, baka nahihirapan ka na, may mga pinagdaraanan ka sa buhay. Di ba sabi mo may karamdaman ka? Tara, sama ka sa akin sa church. Alam niyo po, kahit hindi pumayag niya, sabihin niya sa iyo na masama pakiramdam niya, pilitin mo pa rin siya. Bakit po? Kasi alam po natin na ang Panginoon ay nagpapagaling. Amen po. Amen. Alam po natin na ang Panginoon ay nagpapala ng buhay ng isang tao. Amen po. Amen. Alam po natin na pag lumapit po tayo sa Panginoon, merong kaligtasan. Amen po. Amen. Amen. Pero bakit po kaya na napakaraming tao po ang tumatanggi sa bagay nito? Ito yan po yung pag-aaralan po natin. Alam niyo po ba, sabi po dito, para sa ilan, parang obligasyon. Pero alam niyo po, para kay David, sabi po sa Awit chapter 122 verse 1, sabi po dito, ako ay nagagalak ng sabihin nila, pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. Si Haring David po kasi, kung familiar po sa story ni David, sino po dito ang familiar na po sa story ni King David? David and Goliath, ayan po, for sure, familiar po kayo dyan. Di ba kilala po natin si David, isang shepherd boy na kung saan nag-aalaga lang po siya ng mga tupa ng kanyang tatay. Nang biglang tawagin po siya ng Panginoon para gawing hari. At sa pagiging hari niya po, dun po sumunod po siya sa kalooban ng Panginoon. Nandun po yung pag-ayon niya sa lahat ng plano ng Diyos. Nandun po yung laging pagtugon niya. Nandun po yung closeness niya sa Panginoon. Araw-araw, gabi-gabi, nananalangin siya. Lagi siya nagpupuri sa Panginoon. Alam niyo po itong Book of Psalms, isa po siya sa author po ng mga nakasaad po dito. At alam niyo po ba, dahil po sa ganung attitude po ni David, tinawag po siya, tinagurian po siyang a man after God's own heart. Puso po ni David po yun. At ngayon po, sinabi po dito, ganun din po siya, ganun din po ang Panginoon. Natutuwa ang Lord every time na tayo po nagkakatipon dito. Tignan mo yung katabi mo ngayon. Natutuwa ang Lord na nandito yan ngayon. Amen. Natutuwa ang Lord na bawat isa ay nandito. At alam niyo po ba, mas matutuwa ang Lord kung lagi po kung may kasama po tayo na pumupunta sa kanyang templo upang magpuri sa kanya. Naniniwala po ba kayo doon? Sino po dito yung maraming kaibigan? Yung mga friendly people. Ayan, praise God. Lahat sila friendly. Yan. Sino naman po dito yung sino dito yung maraming kaaway? Wala po kayong kaaway? Ay, wala, sayang. Sasabihin ko din po sana sa inyo, daling nyo rin po dito para bumait. Amen. Di ba po? Kahit sino pa yan, kahit sabihin natin, hindi mo pa kakilala yan, kahit nagkasalubong lang kayo dyan sa labas, pagka inabot ka ng Panginoon, mararamdaman mo sa puso mo, tayo ko kayong tanongin to kung gusto niya mag-church sa Sunday. Amen po. Di ba po? Kasi po ito si David, ganun po yung puso niya. Siya po ay natutuwa every time po na yung mga, sabihin po natin, yung mga nakasasakupan niya ay pumupunta sa templo ni Yahweh. Kaya sabi po din, siya ay natuwa na yayain siya sa bahay ng Panginoon. Bakit po? Because it is a big privilege po bilang isang anak ng Diyos na tayo po'y dumadalo ng gawain ng Diyos. Isang privilege po na tayo po lahat po na nandito ay nag-church. Amen po. Sabi mo sa katabi mo, privilege pa lang nag-church tayo. Bakit ko po sinabing privilege? Kasi hindi po lahat kayang gawin po yung bagay na yan. Brother, pupunta lang ng church, hindi kayang gawin ng lahat? Yes, hindi po lahat kayang gawin po yan. Bakit po? Kasi hindi po lahat ng tao may ganong puso pagdating po sa ating Panginoon. Kaya nga po mapalad po kayo, mga nanay, mga tatay, mga kapatid po namin na nandito po ngayon. Mapalad po kayo. Bakit po? Kasi nandun po nakikita ng Lord yung puso po ninyo para po sa Panginoon. Na hindi po natin tinularan yung mga ibang tao na walang oras sa Panginoon. Nandito ka ngayon, present ka ngayon, sumasamba ka sa Panginoon, pinatunayan mo sa Lord na ikaw mismo natutuwa ka, na nakikita mo siya at nararamdaman mo siya sa bawat araw ng buhay mo. Amen po. Kaya po pagpatuloy lang po natin yan. Sabi po dito, number 1 po, tara church tayo para makakonekta tayo sa Diyos. Ito po isa sa mga mahalaga, bakit po tayo makailangan mag-church? Para to connect with God. Amen po. Sapagkat every time po na tayo po nag-church, yung signal po natin sa Lord lumalakas. Nakita niyo po ito, yung signal bar. Sino po dito may mga cellphone? Yan, praise God po. Alam niyo po di ba ang cellphone, pag malayo ka sa pinaka-network tower, hanggang 1 bar lang, amen po. Ganon din po sa buhay po natin. Pagka malayo ka sa Panginoon, abala po tayo sa ibang bagay. 1 bar lang po yan. 1 bar lang po yan. Huwag niyo na po papabuti ng no network. Kasi po pag no network,
no life na rin po ang tawag po doon. No buhay na rin po yun. Kaya nga po tayo po mga Kristiyano, ugaliin po natin na laging malakas yung connection po natin sa Panginoon. Amen po. Sa paanong paraan ba, brother, na lumalakas yung connection namin sa Panginoon? Ito po. Every time na dumadalo po tayo ng gawain ng Panginoon, nagbabasa tayo ng Biblia, nananalangin tayo, dun po lumalakas yung signal po natin sa Panginoon. Alam niyo po, every time po na tayo po lumalapit sa Panginoon, habang palakas ang palakas yung signal mo, paganda naman ang paganda yung connection mo pagdating sa Panginoon. Sino naman po dito, meron kamag-anak sa malayong lugar? Meron po. Sino po dito nakatry ng makipag-video call? Yung sa cellphone po, di ba, sa messenger, di ba po? Pagka sabihin po natin, mahina yung signal, ano kaya yung reception ng kausap po ninyo? Di ba, putol-putol, di ba? Ay, kamusta na? Hindi po kayo nagkaintindihan, amen po. Kasi sabi mo, anak, naiintindihan mo ba ako? Wala po tayo maintindihan. Ganon din po sa Panginoon. Kaya ugaliin po natin, we have a very high connection or signal with God. Nang sa gayon, para po malinaw po tayo nakikipag-usap sa Panginoon. Kaya nga minsan, di ba, nasasabi ng ibang tao, Lord, ang labo mo naman, Lord eh. Bakit naman di mo ko pinagbigyan sa ganito? Sabihin sa inyo ng Lord, di mo kasi na-rinig yung sinasabi ko sa iyo. Di ba po? Hindi po kasi buo yung connection po, mga kapatid sa Panginoon. Kaya nga po ang Lord po, pilit po tayong tinatawag, pilit po tayong ginagather, nang sa gayon po, mapuno or maging malakas yung connection po natin pagdating sa Panginoon. Sabi po dito sa James chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Tignan po natin ito mga kapatid. Sinabi po dito, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hindi po sinabi rito na lalapit ang Diyos at lalapit tayo sa Kanya. Hindi po ganun mga kapatid. Kinakailangan po bilang mga anak ng Diyos, tayo po yung nangungunang lumapit sa Panginoon. Amen. Tayo po yung mismo excited, tayo po yung mismo na buong sigla or buong galak na lumalapit sa Lord. Kasi pagka lumapit po tayo sa Panginoon, ano sabi dito? Pag lumapit kayo sa Diyos, lalapit siya sa inyo. Amen po. Kasi ganito lang po yung mga kapatid sa Panginoon. For example lang po, halimbawa meron kang hinihiling sa Panginoon. Sino po dito may mga hinihiling sa Lord? Praise God po. Lahat po tayo may prayer po, di ba? Ngayon po, may prayer ka sa Panginoon. Gustong-gusto mo makuha, Lord. Nananalangin ko, Lord, please lang, Panginoon, Lord, pagbigyan niyo po ako sa bagay nito, Lord. Tugunin niyo po yung panalangin ko. Ngayon po, ang Panginoon, nakatayo ngayon po dito. At ngayon, inaabot niya na po sa inyo yung hinihiling nyo. Pero ang problema, nandito ang Lord, nandito ka. Ngayon, sige na Lord, akin na. Maaabot niyo po kaya kung nasa malayong lugar po ang Lord. Di ba hindi po? Kinakailangan para makuha mo yung panalangin mo, makuha mo yung dinidesire mo sa Panginoon, kailangan mo humakbang. Lumapit sa Panginoon, kunin mo sa Kanya yung bagay na yon. Kasi the more na lumalapit po tayo sa Panginoon, the more na nagkakaroon po tayo ng mas malakas na relasyon po sa Panginoon. At pagka nagkaroon po tayo ng relationship pagdating sa Panginoon, alam niyo po mga kapatid, doon po na pagbibigyan ng Panginoon yung mga panalangin po natin. Kaya nga po sabi po dito, sa buong linggo, abala tayo sa trabaho, pag-aaral, negosyo, at ibang problema. Totoo naman po yun mga kapatid sa Panginoon. Na pag hindi Sunday, amen po, pag hindi Sunday, ano po kayo mga ginagawa po natin? Baka po iba po sa atin naglalaba, iba po sa atin nagluluto, iba po sa atin nasa ibang lugar, iba po sa atin siguro, hindi po natin alam kung saan po nagpupunta. Baka iba sa atin nasa Boracay, iba sa atin nasa ibang bansa, iba sa atin nandito, di ba po? Baka wala po tayo ngayon dito kung hindi po linggo. Amen. Sino po dito umaamin? Brother, bakit naman kasi kami nandito pagka hindi linggo? Wala namang service. Di ba po? Pero yun na nga po mga kapatid Sunday, isang araw na binigay sa atin ng Panginoon. Sunday na nga lang po, pero actually mas gusto nga po ng Lord, araw-araw po tayong nasa presence niya, amen po. Pero ang gusto ng Panginoon, initially, first step, Sunday po, wag po tayong mawawala. Because Sunday po mga kapatid sa Panginoon, pagka Sunday po, nandun po yung paglapit po natin sa Panginoon, dun po tayo nagkakaroon ng build-up relationship sa Panginoon. Kasi pag wala po tayo ng Sunday, alam niyo po, itong trabaho, pag-aaral, negosyo, at iba pang problema, nagkakapatong-patong po yan. Talagang overwhelming po tayo ng mga problema po natin. Talagang tatabunan po tayo ng maraming problema, patong-patong. Sino po dito na-experience na parang patong-patong na yung problema ko? Parang hindi natatapos. Sino po dito na-experience na parang lubog na ako sa maraming suliranin sa buhay?
Sino po dito na parang nararamdaman mo stress na ako sa mga nangyayari sa buhay ko? Alam niyo po ang problema? Nagkapatong-patong na po eh. Because bakit po? Kuminsan yung linggo po, nawawala pa po sa atin. Kung hindi naman po linggo, yung buong Lunes hanggang Sabado, wala po tayong connection sa Panginoon. Low network po, kumbaga, mahina po yung network natin. At kapag mahina yung network po natin sa Panginoon, doon po yung opportunity ng kaaway. Talagang yung kaaway, bibigyan ka ng problema, bibigyan ka ng pagsubok, bibigyan ka ng karamdaman, bibigyan ka ng maraming paghihirap sa buhay mo. At doon po mga kapatid sa Panginoon, doon po tayo kadalasan na nag-give up. Doon po kadalasan, nagtataka tayo, bakit Lord? Bakit ganito? Doon pa lang po tayo tatawag sa Panginoon. Kaya nga po mga kapatid sa Panginoon, ang Lord po, sabi po dito, ang simbahan ay isang espesyal na pagkakataon upang ituon muli ang ating puso sa Diyos. Binigay ng Panginoon ang bawat churches. Binigay ng Panginoon ang bawat simbahan. Nagtalaga siya ng isang lugar, sa isang barangay, o sa bawat bayan na pwede pong pagtipunan ng mga tao upang makadulog po sa Kanya. Amen po. Kaya po kayo nandito, kaya po tayo lahat nag-gather dito, para nang sa gayon, magkaroon po tayo ng more connection po pagdating sa Panginoon. Upang nang sa gayon, yung puso po natin, maituon po natin muli sa ating Panginoon. Yung puso natin na pagod, yung isip natin na 24 hours gumagana. 24 hours po talaga. Kahit natutulog, gumagana po yan. Kung minsan nga, di ka na nga makatulog dahil sa mga isipin po natin sa buhay. Pero alam niyo po, every time po, alam niyo po, nag-church po tayo. May praise and worship, kakanta tayo, itataas natin yung kamay natin sa Panginoon. Alam niyo po ba, bakit po nakataas yung kamay po natin? Ito po ay sign ng pagsuko po natin sa Panginoon. Lord, sa'yo na, Lord, hindi ko na po kaya. Lord, ikaw na po ang kumontrol sa buhay ko. Lord, yung mga problema ko, Lord, wala na po, hindi ko na po isipin yan. Ikaw na lang po ang focus ko. The reason why we raise our hands, mga kapatid sa Panginoon, it is a sign that we surrender. Amen po. Amen. Ngayon, kung wala ka sa church, hindi nakataas yung kamay mo. May iba kang mga ginagawa, either naggagawin yung kamay mo, or nagdadrive yung kamay mo. Iba't ibang bagay ang ginagawa natin kung wala ka sa Panginoon. Kaya nga po ang simbahan po, napaka-special po niya mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, napaka-special pala ng simbahan. Alam niyo po yung church na binigay po sa inyo ng Panginoon, yung mga makukulit na mga sister na lagi nag-i-invite sa inyo, yung mga makukulit na brother na lagi nagsusundo sa inyo, alam niyo po ba, yan pong mga tao pong iyan ay ginamit ng Panginoon para yung puso mo ay maituon bumuli sa ating Panginoong Kristo. At naniniwala po ako mga kapatid sa Panginoon, na lahat po kayo na nandito po sa lugar na ito ngayon, na dumadalo ng gawain ito, naniniwala ako na bawat isa po sa inyo, merong nakikita ang Lord sa bawat puso po natin. At kung tayo po ay willing na mag-surrender sa Panginoon, hahawakan ng Lord yung puso mo. Yung puso mo na bigat, move closer to God, pahawak mo sa Kanya. Kasi po ang Panginoon po, doon po talaga yung pagkakataon para po makausap po natin siya. Sabi po dito, hindi dahil hindi natin siya makausap sa bahay, kundi dahil may kakaibang pagpapala kapag sama-sama tayo sumasamba. Naniniwala po kayo doon? Na pagka magkakasama tayo sa church, lahat po tayo, ramdam niyo po ba yung joy? Amen po? Amen! Parang hindi. Sino po dito ramdam yung joy pagka nag-worship tayo ng sabay-sabay? Amen. Praise God po. Hallelujah. Alam niyo po, kasi pag sabay-sabay po tayo, magkakasama po tayo nagpupuri sa Panginoon, doon po nagkakaroon ng parang special bonding po ba? Kasi sinabi ng salita ng Panginoon, 2 man o 3 ang magkatipon sa kanyang pangalan, naroroon siya sa kalagitnaan po natin. Hindi naman po sinabi na wala na ang Lord sa tahanan po ninyo. Hindi naman po sinabi na wala ang Lord sa workplace po ninyo. Hindi naman sinabi na wala ang Lord sa eskwelahan po ninyo. Hindi ko naman po sinabi na wala ang Lord sa kapitbahay po ninyo. Mga kapatid sa Panginoon, ang Lord is an omnipresent God. Lahat po ng dako nandun po ang Panginoon. But the problem is, sinabi po ng salita ng Panginoon, 2 man o 3 ang nagkatipon sa kanyang pangalan. Pagka nandun ka ba sa workplace mo, nagtitipon ba kayo para sa Panginoon? Pagka nandun po ba tayo sa lugar ng eskwelahan, nagkakatipon po ba tayo para sa Panginoon? Pag nandun tayo sa kapitbahay natin, nagkakatipon po ba tayo para sa Panginoon? Di ba kung minsan hindi, di ba? Nagtitipon tayo doon dahil pinagkukwentuhan natin yung asawa niya na galing abroad. Amen. Di ba? Pagka merong OFW na umuwi sa kapitbahay, takbo ka kaagad.
Mare, may pasalubong ba? Souvenir? Wala ba? Di ba? Yun ang pinagkakatipunan po natin. Pero, kailan po na nagawa po natin na nagkatipon kayo para sabihin na, pag-usapan natin si Jesus, alam niyo ba si Jesus, na naramdaman ko yung kabutihan, alam niyo, yung isang araw lang, wala akong makain, mare. Talagang feeling ko, mag-give up na ako, pero alam mo, biglang dumating yung pinsan ko na galing Maynila, ang daming pasalubong, mare. Talagang blessing na akala ko walang-wala na ako. Biglang may dumating na pagpapala. Sino po dito naka-experience sa makapagkwentuhan sa kapitbahay nga ng ganon? Praise God. Alam po, praise God po, natutuwa po ako sa honesty po ninyo. Pero, syempre po, i-practice po natin yung bagay po na yun. Hindi laging mga material na bagay ang pag-usapan po natin. Pag-usapan po natin ang Panginoon sa bawat buhay po natin. Kaya nga po, katulad po na sabi ko kanina, ito po yung illustration po na pinapakita po kanina. Parang cellphone. Kahit gaano kaganda ang cellphone, kapag hindi na-charge, nauubusan ng baterya. Amen po. Ganoon din tayo. Ang pagsamba at pakinig ng salita ng Diyos ay tumutulong upang ma-recharge ang ating espiritu. Kaya tara, church tayo para makakonekta tayo sa Diyos. Amen po. Every time, Monday to Saturday, drain na yung battery ng buhay mo. Bakit? Kasi ang daming problema, ang daming pagsubok. Kaya nga po, every time na dumadalo tayo ng church, we must recharge. Amen. Sabi mo sa katabi mo, recharge. Recharge. Yan, tignan mo ngayon katabi mo kung recharge yan or parang lobat na. Sabi mo, kapatid, mag-recharge tayo. Yan, para ma-charge yung spirito natin. Nang sa gayon, kapag na-charge ang bawat buhay po natin sa Panginoon, kapatid, asahan mo yung grabing pagpapala, yung panalangin mo, at yung closeness mo sa Panginoon, mas mararamdaman mo pagka lumalapit po tayo ng todo at nagpapacharge tayo sa Panginoon. Amen po! Sige po, number 2. Sabi po dito, tara church tayo. Bakit? Hindi tayo ginawang mag-isa. Amen po. Tara church tayo. Bakit? Kasi hindi po tayo ginawa ng Diyos para mabuhay mag-isa. Di ba nga po may kanta, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kasi totoo po yun, na tayo pong lahat na nandito po ngayon, ginawa po tayo ng Panginoon. Dapat lagi po tayo magkakasama. Amen. Kasi sabi nga po ng salita ng Panginoon, di ba? Ano po sinabi ng salita ng Lord? We are one body. Amen. Isang katawan po tayo. Pwede po bang mabuhay yung paa na hiwalay dun sa kabilang paa? May nakita na po ba kayong ganun? Na yung paa niya, nandun isang paa niya, nandun naglalakad na ganun. Di ba? Wala naman po, di ba po? Lagi magkadikit po yan. Kaya nga po sinabi po dito sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 10, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Amen. Kaya nga po mga kapatid sa Panginoon, kailangan meron kang kapatid sa Panginoon. Hindi lang kapatid sa tahanan ninyo, hindi lang ka-buddy-buddy sa workplace ninyo, hindi lang ka-buddy-buddy sa ibang bagay. Kailangan meron kang ka-partner o ka-buddy pagdating sa Panginoon. Amen. Tanungan mo nga yung katabi mo, pwede ba kita maging ka-buddy? Amen po. Ano po? Gusto niya po kaya? Praise God po, di ba po? Kasi mahalaga po yun na pag meron kang kabady, ano po sabi dito, kapag nabuwal yung isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kaya kapag tayo po, may kasama po tayo naglilingkod sa Panginoon, pag ikaw, sumuko ka, yung kabady mo ang mag-aangat sa'yo, gagamitin siya ng Panginoon. Amen po. Kaya never act alone, mga kapatid sa Panginoon. Always find a body in Christ. Amen po. Kaibigan sa Panginoong Jesucristo. Nang sa gayon, manghina ka man, may magpapalakas sa iyo. Manghina ka man, may gagamitin ng Lord para magtayo sa iyo. Manghina ka man, may magpapaalala sa iyo. Madaya ka man ng mundong to, may magpapaalala sa iyo. Brother, baka nawawala ka na sa Panginoon. May magpapaalala sa iyo, brother, balik tayo sa Panginoon. Brother, nadadaya ka ata ng mundo ngayon. Ngayon po mga kapatid sa Panginoon, pagka may ganun kang klase ng kaibigan, huwag ka ma-open. Dahil yun ang totoong kaibigan din, ayaw kanya mapahamak po. Tuloy po natin, sabi po dito, hindi dinisenyo ng Diyos ang Kristiyanong buhay, hindi idinisenyo ng Diyos ang Kristiyano ng buhay na solo. Hindi po tayo nilikha ng Panginoon o hindi po tayo dinisenyo ng Lord para mabuhay mag-isa. Sapagkat bakit po? Sabi po dito, may pagkakataon na tayo po ay nanghihina, nalulungkot, nawawalan ng gana, at dumadaan sa pagsubok po. Alam niyo po, totoo po lahat po na ito. Kahit po kami na naglilingkod sa Panginoon, hindi po namin masasabi na 100% malakas po kami.
Hindi po namin masasabi ng 100%. Hindi po kami dumadaan sa ganito po. Alam niyo po, dumadaan din po kami sa panghihina. Nalulungkot din po kami na kung minsan nawawalan ng gana, minsan dumadaan po sa mga pagsubok. But we praise God. Alam niyo po kung bakit. Every time na kami po ay nag-gather po sa gawain ng Panginoon, may nagpapaalalahanan po sa amin, especially po sa isang pastor. Napakaganda po na meron pong pastor na nag-handle po ng mga spirito at kaluluwa po natin. May nagpapaalala sa atin, "Oh brother, nanghihina na yung spirito mo, balik ka sa Panginoon, tayo ka ulit. Oh brother, nahabala ka na sa ibang bagay, bumababa na yung level ng espiritu mo, bumalik ka sa Panginoon." Napakahalaga po ng bagay na yun kasi kung wala po yun, malulugmok po talaga po tayo. Kaya nga po, sabi po dito sa simbahan, may mga kapatid na magdarasal para sa atin at magpapalakas ng ating loob. Kaya nga po, alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, maswerte po tayo. Napakaswerte po natin na nandito po tayo ngayon. Hindi po tayo dito na parang magkakakilala lang, hindi po eh. Tayo po ay magkakapatid sa Panginoon. Magkakapatid na nagdadamayan, magkakapatid na nagpapalakasan, magkakapatid na nagsisikap para nang sa gayon pagdating ng araw, makarating po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen po. Sabi po dito sa number 3. Tara church tayo. May gagawin ang Diyos sa buhay mo. Naniniwala ka ba doon mga kapatid sa Panginoon? Sabi mo nga sa katabi mo, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. May gagawin ang Diyos sa buhay mo. Totoo po yun. Kasi bawat isa po sa atin, may magandang plano ang Diyos. Every one of us, napaka-unique po ng plano ng Panginoon. At alam niyo po ba, yung plano ng Panginoon na yun, pwede mong pagkatiwalaan yun. Parang pagpiling mo, parang wala ka ng plano sa buhay mo. Lumapit ka sa Lord, panghawakan mo yung plano niya para. So alam niyo po, ako po, share ko lang po sa inyo yung story ko po. Nung ako po ay nasa Manila o nasa Valenzuela po, doon po kasi ako pinanganak. Napakagulo po ng buhay po namin. Talaga pong yung parents ko, away dito, away doon. Alam niyo po, yung mga gamit po namin, wala namang pakpak, lumilipad po talaga. Talaga sabihin po natin na nauubos po yung mga gamit po namin doon. Pero alam niyo po, sa kabila ng napakagulong environment po, alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, nagpakilala po ang Lord po sa buhay ko po. At sa ganung pagkakataon, pinakita po sa akin ng Panginoon na meron pala siyang plano sa buhay ko. Alam niyo po nung time na yon na parang ang gulo-gulo, araw-araw talaga maririnig mo yung gulo, marinig mo yung away, maririnig mo yung mga gamit na bumabagsak, mga bagay na nababasag. Pero alam niyo po, akala ko po nung wala ng plano ko sa buhay, alam niyo po, nag-stop na rin po ako sa pag-aaral po na yun dahil po sa away sa pera po talagang walang-wala na po ako nun. Alam niyo po, wala na po akong plano. Sabi ko, bahala na kung ano mangyari sa buhay ko. Mapariwara kung mapariwara. Mapahamak na kung mapahamak na. Kung ano na mangyari sa buhay ko, sige, gano'n na mangyari. Pero alam niyo po, praise God. Dahil po, kinontak po ko ng tito ko po, which na pastor po. Tinawag niya ako, tumawag siya sa akin, in-advisean niya ako. Sinabi niya sa akin na, kung wala ka ng plano sa buhay mo, may plano ang Diyos para sa iyo. Alam niyo po, nung narinig ko po na yun, naglaro po sa isip ko yun. Nung una hindi ako naniniwala dahil kailangan may pruweba, kailangan may evidence, kailangan makita kong ganito, kailangan ko makita kong ganyan. Pero alam niyo po, naglaro po sa isip ko po yun. Sabi ko, wala na akong plano sa buhay ko, Lord, ikaw na bahala. Alam niyo po, the moment na sinabi ko na, Lord, sige po, kayo na bahala sa plan, kayo na po ang bahala sa akin. Yung plano niyo na po ang masunod sa buhay ko. Alam niyo po, pag after na ilang buwan, nabenta po yung bahay po namin sa Manila. Nabenta po namin at dito po kami nakapagtayo ng bahay po sa mga tarim. At doon po nagsimula po yung buhay ko. Akala ko pa nga dati nung nabenta yung bahay namin, parang ang pangit na nangyari. Pero hindi po pala. Nung dinala po ako ng Lord dito ko po natutunan na napakasarap pala na merong Diyos sa pinaglilingkuran ng isang tao. Napakasarap pala na merong Diyos na patuloy na nagpapaalala sa'yo, nagpapalakas sa'yo. Merong Diyos na maglalagay sa'yo sa isang pamilya na kung saan isasama ka or igagather ka para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Para ipakilala ka kay Jesus Christ na nagligtas ng buhay mo. Kaya po mga kapatid sa Panginoon, kung isa ka rin sa mga tao na parang feeling mo parang palpak na yung plano mo sa buhay mo, stick to God's plan na lang. Kung feeling mo, ubos na yung plan A, plan B, plan C, kung ano mo yung plan mo, kung plan A o hanggang Z pa yung plano mo, choose God. Or kahit marami ka pang plano sa buhay mo, sinasabi ko sa iyo, ngayon pa lamang itabon mo na lahat ng plano mo at kunin mo yung plano ng Diyos sa buhay mo. Sapagkat sinabi ng aklat ng Jeremiah na I have a plan for you, plan to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and a future. Mga kapatid sa Panginoon, may planong maganda ang Diyos sa buhay mo. Mas maganda pa sa inihandang plano mo sa sarili po ninyo.
Nakakala natin na ito yung plano ko, naka-itinerary na, nakalatag na. Pero alam niyo po, consult to God muna. Because maybe, your plan might lead you to destruction. Baka yung plano mo, ikakapahamak mo pala. Idulog mo sa Panginoon. Baka yung plano mo, magpapalayo pala sa iyo sa Panginoon. Idulog mo muna sa Panginoon. At pag dumulog ka sa Panginoon, think carefully, pray carefully. At higit sa lahat, pinakamahalaga po, pinakamaganda po, call or go to your pastor. Pastor, ito po yung plano ko sa buhay ko. Okay lang po kaya na ganito, ganyan. Alam niyo po, napaka-best po nun eh. Kasi nung sinabi po sa akin ni pastor na, sige, ito, kung wala ka ng plano sa buhay mo, ang Lord may plano sa'yo. Nung tinanggap ko yung plano ng Panginoon sa buhay ko, nagbago po ang lahat. Nagkaroon po ng kapayapaan, nagkaroon po ng, nasabihin po natin kasaganahan. Diba po, pagdating ko po dito sa mga tarim po, doon po nag-start po yung buhay ko, nakapag-asawa, nagkapamilya po, naging masaya po. Alam niyo po, wala po akong pinagsisihan. Every day, every night, thankful ako sa Panginoon dahil dinala niya ako sa kanyang presensya. Praise God po, palakpakan po natin ating Panginoon. Sabi po dito, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 12, verse 27 to 29, sabi po dito, kayong ang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una ng mga apostol, ikalawa ang propeta at ikatlo ang mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng may sakit at mga tagatulong, mga tagapangasiwa at mga nagsasalita iba't ibang mga wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro, hindi lahat ay binigyan ng kakayang gumawa ng mga himala. Kaya po mga kapatid sa Panginoon, pag nasa church po tayo, doon po nagseset ang Lord ng isang tao, which is our pastor, to guide us, to help us, to put us in a correct path po pagdating po sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid sa Panginoon, trust in God's plan po. Sabi rin po dito, hindi ka lang tagapakinig sa simbahan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka lang tagapakinig sa simbahan. Amen po. Hindi lamang po tayo nakikinig po dito. Bakit? May layunin ang Diyos para sa iyo, kapatid sa Panginoon. Sabi po dito, mga layunin ng Panginoon sa bawat buhay po natin. Sabi po dito, may taong kailangan ng iyong panalangin. Alam niyo po, pag nag-church po kayo dito, pag nag-church po tayo, pagdating sa Panginoon, malapit tayo sa Lord, meron ka nang tungkulin para ipanalangin yung katabi mo. Itignan mo yung katabi mo. Di ba kailangan niya ng panalangin? Sino po dito ang ayaw ng panalangin? Wala naman po, di ba? Lahat po tayo dito, kailangan natin ng panalangin. Napaka-importante po ng panalangin. Bakit? Kasi kung wala yung panalangin po ng isa sa mga kapatiran po natin, alam niyo po, pag wala yung panalangin po nila, hindi po tayo ganun kalakas. Kaya kinakailangan, nagpapanalanginan po tayo, nagpapalakasan po tayo. Ano pa po? Paglilingkod. Pag tayo lumalapit sa Panginoon, tungkulin na rin po natin na paglingkuran po siya. Sa paanong paraan po? Sa paraan na kung saan na sinishare mo sa kapitbahay mo, yung mensahe ng Diyos, na yung kaklase mo, inaakay mo sa church, na yung mga kaibigan mo, mga ka-coworkers mo, sinishare mo na salita ng Diyos, itinalapit mo sa Panginoon. Sa ganung paraan, you are a servant of God. Ano pa po? Sabi po dito, pagpapalakas ng loob. Sabi po ng salita ng Panginoon, na tayo po bilang mga magkakapatid, dapat po nagpapalakasan po tayo. Na pag nakita mo yung katabi mo o yung kapatid mo na naghihina, tungkulin mo na palakasin sila. Pag meron ka mga kaibigan o mga kapatid sa Panginoon naghihina, tungkulin mo na paalalahanan sila. Pag naliligaw sila, tungkulin mo na sabihan sila. Pagka parang feeling mo na nanghihina na espiritu nila, tungkulin mo para sabihan sila sa bagay na iyon. Tungkulin mo rin. Hindi na sa mga kapatid mo sa Panginoon. Tungkulin mo rin para palakasin yung loob ng kapitbahay mo, ng kaibigan mo, kahit yung kaaway mo, palakasin mo yung loob nila na lumapit sa Panginoon. Push them to God. At naniniwala ako, hindi po tayo mabibigo dahil ang Diyos po kasama po natin. Ano pa po? Yung patotoo po natin. Lahat po tayo may testimony. Amen po. Sino po dito nakaranas na ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay? Lahat po tayo mayroong patotoo. Lahat po tayo may testimony. Gamitin mo yung testimony mo para ipangalandakan sa bawat tao kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo. Kung parang feeling, kung isa ka sa mga tao na walang-wala ka na,
biglang meron dumating na pagpapala, i-share mo sa kaibigan mo, i-share mo sa kapitbahay mo, ipahayag mo kahit kanino. Hindi pagmamalaki yun, mga kapatid sa Panginoon. Pagpapakita yun na buhay yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Dumaan ka sa karamdaman, parang pili mo wala ng kagalingan, pinagaling ka ng Panginoon, kwento mo sa maraming tao. Pagpapakita yun na ang Diyos natin ay kaya magpagaling. Pagka meron kang kaibigan na lubog na sa problema, o sabihin natin lunod na sa mga babayarin sa kanyang buhay, mga kapatid sa Panginoon, tungkulin mo para sabihan siya na kapatid, pag lumapit ka sa Panginoon, there is a peace of mind na bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon para makalaya ka sa anumang bandage sa pinagdaraanan mo. Tungkulin po natin lahat yun. Kaya pag may mabuting nangyari sa bawat buhay po natin, tungkulin mo na ipamalita sa maraming tao yan, that all the glory is to God. Amen po. Amen. Na lahat po na mabubuting bagay na nangyari po sa atin, hindi sa ganang sarili mo, hindi sa lakas mo, hindi sa talino mo, hindi sa talent mo, hindi sa kagalingan mo, hindi sa anumang bagay na kakayanan mo sa buhay mo. Lahat ng bagay na yon ay dahil po sa Panginoon. And it is your duty as a Christian na sabihin sa maraming tao na ginawa ng Diyos sa buhay ko to. Buhay ang Panginoon, purihin siya magpakailanman. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, lastly, sabi po dito, maaaring iniisip mo na ordinaryo ka lang. Pero sa Diyos, mahalagang bahagi ka ng ganyang gawa. You're not ordinary. You are extraordinary pagdating sa Panginoon. Hindi ka lang ordinaryong tagapakinig. Hindi ka lang ordinaryong napunta dito. Iba ako, sila mga workers sila ng church. Araw-araw sila sa simbahan. Araw-araw silang gumagawa sa Panginoon. Ako, minsan lang ako pumunta dito. No, hindi ka ordinary. Mahalagang bahagi ka sa Panginoon. Merong purpose ang Lord sa buhay mo. At alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, yung purpose ng Lord na yun, gusto ng Panginoon, mangyari po sa bawat isa po sa atin. Inuulit ko, you are not an ordinary Christian. Hindi ka ordinaryo. Special ka pagdating sa Panginoon. Ikaw na lumalapit sa Panginoon, you are special. Bakit? Kasi lahat ng lumalapit sa Panginoon ay binigyan niya ng karapatan na maging kanyang anak. Meron na tayong karapatan tumawag sa Panginoon, Ama, Ama ko. Alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, na pagka lumalapit po tayo sa Panginoon, inuuna natin siya, at talagang binibigyan po natin siya ng bahagi sa buhay po natin. Hindi ka na ordinary. Ayun kung ikaw lang isa sa mga tao na wala akong plano mag-church, hindi ako interesado dyan, naboboard ako pagka nandyan, ayoko makinig, parang di ko feel yung bagay na yun, then you're just an ordinary citizen of this world. Pero once na ikaw, naglaan ka ng oras para sa Kanya, hindi ka na ordinary. Special ka na pagdating sa Panginoon. Bawat isa po sa atin, huwag mo iisipin na hindi ka espesyal. Huwag mo iisipin na mas espesyal yung si sister kaysa sa'yo. Huwag mo iisipin na mas espesyal si brother kaysa sa'yo. No. You are still special pagdating sa Panginoon. At gusto lamang ng Panginoon, nagampanan mo yung bahagi na Kanyang binigay sa'yo. Mga kapatid sa Panginoon, ito po, a challenge. Conclusion naman po mga kapatid sa Panginoon. Sabi po dito, kapag may nagtanong sa'yo sa susunod na linggo, bakit ka nagsisimba? Pwede mong sabihin, tara, church tayo. Para makakonekta sa Diyos, para magkapalakasan sa mga magkakapatid, para magamit ng Diyos sa Kanyang gawain. At tulad ni David, naway masabi rin natin, ako'y natutuwa ng kanilang sabihin sa akin, tara, church tayo. Alam mo po, nakakataba ng puso, na pag meron kang kaibigan, na sinabi mo, tara, church tayo, tapos sinagot ka, sige, tara, church tayo. Alam mo po kung bakit po nakakataba sa puso? Kasi feeling mo na parang ikaw yung si David, na kung saan nag-aanyaya siya ng mga tao na sumamba kay Yahweh. Parang feeling mo ikaw yung mga alagad, na kahit pinapatay na sila, kahit nilalatigo sila, kahit inuusig sila, go pa rin sila para sabihin sa maraming tao, tara, punta tayo kay Jesus. Tara, mag-church tayo. Tara, hanapin natin ang Panginoon. Tara, sumamba tayo sa Kanya. Mga kapatid sa Panginoon, ito po yung purpose ng Lord sa bawat isa po sa atin. That you win soul. Magligtas ka ng kaluluwa. Inuulit ko, you are not a ordinary people. Hindi ka ordinaryo. Isa ka sa mga ambassador ng Panginoon
isa ka sa mga ambassador ng Panginoon para ipamalita ang mensahe nga at para akayin sila sa templo ng Panginoon. Ngayon, I challenge every Christian today. Ngayong linggo, huwag mo lang sabihin sa katabi mo, see you next Sunday. Mag-imbita tayo ng isang kaibigan, kamag-anak, o kapitbahay. Sabihin natin sa kanila, tara church tayo. Kaya mga kapatid sa Panginoon, sa oras na ito, naniniwala ako na kinakausap ka ng Diyos ngayon. Kung ikaw yung mga tao na parang sa buhay mo, sa araw-araw sa buhay mo, parang napapagod ka na parang puro problema lang, puro pagsubok lang sa buhay, try mo i-busy yung sarili mo sa paggawa sa Panginoon. Sinabi na salita ng Panginoon, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Pag lumakad ka sa Espiritu, hindi maghahari ang laman sa buhay mo. Kung nahihirapan ka na lumapit sa Panginoon, pilitin mo pa rin. Mag-go ka pa rin na lumapit sa Panginoon. No matter how busy you are, kahit gaano ka busy ka pa, kahit gaano kaabala ka pa, kahit marami kang pinagkakaabalahan sa buhay mo, lapit ka pa rin kay Jesus. At sa oras na ito, tayo po'y tumayo sa Panginoon. At nais po ng Diyos na bawat isa po sa atin, gampanan po natin yung purpose ng Lord sa buhay po natin. Again, hindi lang po tayo mga tagapakinig. Hindi naman po tayo mga visitor sa lugar na ito. Hindi naman po tayo mga, sabihin po natin na imbitahan lang, mga bisita lang. No. Dito ka na nakatira. Paano ko sinabi po yun? Dito ka nakatira, bakit? Because you have a purpose in God's place. Hindi ka nandito sa isang tahanan ng physical lamang, nandito ka dahil alam mo na nandito ang tahanan ng Diyos ay gusto ng Panginoon na gamitin ang buhay mo. Mga nanay, mga tatay, mahal kayo ng Panginoon at gusto ng Lord na gamitin po ang buhay po ninyo. Naniniwala po ako na bawat buhay niyo po ay napakagandang patotoo sa maraming kaibigan po ninyo. Na inabot po kayo ng ganyang edad dahil po sa kabutihan ng Panginoon sa buhay ninyo. Na kaya po inabot ng ganyang edad dahil iningatan ng Diyos ang buhay nyo. Pinagpala ng Diyos ang buhay nyo. Niligtas kayo ng Diyos sa bawat karamdaman sa buhay nyo. Kaya mga nanay, mga tatay, use your testimony, use your message to spread to every people. Sabihin sa maraming tao, buhay ang Diyos na pinagyan ng buhay ko. Si Jesus yung nakapagaling ng buhay ko. Si Jesus yung nakapagpala ng buhay ko. Si Jesus yung dapat unahin sa buhay ko. Hallelujah! Hindi tayo binibigo ng Diyos, kapatid. Buhay ang Panginoon. Kung sa inaakala mo, hindi mo kaya. Kung sa inaakala mo, palpak ang buhay mo, kapatid. No! God has a plan for you. Plan to prosper you. And not to harm you. Mahawakan mo ang mensahe ng Diyos sapagat sa hapong ito, ibinubuhos ng Diyos ang kapangyarihan niya sa bawat isa na nandito ngayon. Ibinubuhos ng Diyos ang kapangyarihan sa mga nanay at tatay namin, sa mga pinatang talaga, sa mga na nandito sa lugar na yun. God is pouring His presence. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka ng kapangyarihan ng Diyos. Worship the Lord. Presensya mo, Panginoon. Lord, uhaw kami sa presensya mo, Panginoon. Uhaw kami sa paggamit mo sa amin, Panginoon. At naniniwala ako, Lord, yung mga nanay at tatay po na namin na nandito ngayon, Lord, ganun din po sila. Lord, use their life, God. Gamitin mo ang buhay nila, Panginoon. Pagamat sa ganyang edad, Lord, naniniwala ako. Magiging powerful testimony sila sa maraming tao, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, sa oras na ito, Panginoon, alam po namin, O God, Lord, na sa hapong ito, Panginoon, Lord, may ginagawa sa bawat isa po sa amin. Lord, salamat po, Panginoong Jesus, sapagkat pinakita mo sa amin yung kahalagahan ng pagpunta po namin sa church, na hindi na po pala kami basta na dumadalo ng isang ritual kada linggo. Salamat po, Panginoon, pinakita mo sa amin, Lord, na hindi po pala nauuwi sa wala
ang bawat pakikinig po namin. Di po pala nauuwi sa wala ang bawat pagpunta po namin dito, Lord. Salamat po dahil pinakita mo sa amin na every time na kami po pala ay nag-church, Lord, ikaw naman po pala ang nagiging closer sa bawat buhay po namin, Panginoon, Lord. At salamat po, Panginoon, Lord, sapagkat ginagamit mo kami, Panginoon, Lord, para akayin din, Panginoon, Lord, ang bawat taong mga nasa paligid po namin. Salamat, Panginoon, na ginamit mo, Panginoon, ang isang taong katulad ko, Panginoong Jesus, Lord, para abutin ang bawat tao, Panginoon, sa bawat karatig na bahay po namin, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, sa hapong ito, Lord God. Lord, ibuhos mo ang presensya mo sa bawat anak mo nandito, Lord God. Holy Spirit, Lord, ikaw ang Diyos na dakilang guide po namin, Panginoon, Lord. Ikaw ang aming guro, ikaw ang Diyos na nag-guide po sa amin, Lord. I-guide mo, Panginoong Jesus, Lord, ang mga kananayan po namin nandito, yung mga tatay po namin, Panginoong Jesus, Lord. Inuulit ko, Panginoon, Lord, alam ko po, Panginoon, marami kang ginawa sa bawat buhay po nila. Gamitin mo ang buhay po nila para ipangalandakan sa maraming tao, Panginoon, kung gaano ka naging mabuti sa kanila, Lord God. And I pray, Panginoong Jesus, sa mga iba po namin kapatid na nandito, Lord God. Lord, gamitin mo ang buhay po nila as a living testimony, Lord, to spread your message, oh God, sa lahat ng tao, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa hapong ito. Dalangin po namin, Panginoon, Lord, natanggap po namin, Panginoong Jesus, yung kapahayagan, Lord, na yung binubuhos. Naniniwala po kami na sa hapong ito, Panginoon, Lord, pinag-uumapang muna, Panginoon, ang presensya mo sa bawat isa. Salamat, Panginoon, Lord, nagdidiwang at nagagalak po kami dahil alam po namin, pinagtatagumpay mo ang mga anak mo nandito, Lord God. And Lord, Panginoong Jesus, Lord, nagkakaisa rin po kami sa panalangin, Panginoon, Lord. Ikaw ang Diyos umabot din po, Panginoon, sa bawat mga tao na nandito sa lugar ng Aguilar, Panginoon, Lord. I pray for the multiplication of the people in here, Panginoon, Lord. Multiply them, Panginoong Jesus, Lord. In your mighty name, Jesus Christ, abutin mo ang bawat mga kapatid po namin, Panginoon, Lord. Hindi pa man namin sila nakikilala ngayon, pero alam po namin, ipapakatagpo mo sila, Panginoon. Gagamitin mo, Lord, ang lahat na nandito, O God, para abutin at tawagin ang mga taong ito. I claim it in the mighty name of Jesus. Muli po, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, Lord, sa aming pag-uwi. Ingatan mo ang mga anak mo nandito, Lord God, Lord. Hayaan mo, Panginoon, Lord. Ibuhos mo sa kanila yung masaganang pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Jesus, at ngayon pa lamang sa hapong ito, Panginoon, inaangkin po namin ang lahat ng katagumpayan, ang lahat ng karangalan, ang lahat ng papuri, Panginoon, ay tanging sa iyo lamang, dakilang Diyos, aming tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa iyong kapurihan. In Jesus' name, Amen. Amen.